kailangan ba ng malaliman pang mga investigasyon ukol dito? Kasi nababanggit mo nga, ikay naniniwala na hindi lang itong anti-vax campaign ang kampanya ng Estados Unidos para ipasama ang imahe ng China. Maging itong issue din dito sa South China Sea. Tinanong ang dating czar sa paglaban sa COVID-19, yung National Task Force Chief Implementer na si Peace Advisor Carlito Galvez Jr. Siya hindi naniniwala ukol dito, nagbigay agad ng konklusyon. Meron ding report ang Department of Health, una silang nagpalabas ng pahayag na dapat na matingnan at maimbestigahan ito ng malaliman, Prof. Ay, ako hindi ako nag-agree diyan sa investigation. Sino mag-iimbestiga? Senado natin, House of Representatives natin. Right now, we have a dysfunctional legislative. It will again add to the kaguluhan. Ano ba talaga nangyari? Mismo, iimbestiga mo ang Reuters? Hindi ba inimbestiga ng Reuters? Hindi ba yung pinanggalingan yan testimony ni Fauci sa US House of Representatives? Anong iimbestigahan? So, sa akin, babalik uli ako doon. Pag nag-away ang dalawang elepante, tumatabi ang langgam. Kung hindi, ang langgam ang madudurog. Ito ang babalikan ko dahil hindi tayo dambuhala sa world politics. Sa geopolitics, wala tayo. So, ano bang mas mabuti? Tumahimik tayo, palakas tayo ng sarili natin, tingnan natin anong kailangan ng bawat Pilipino, ayusin natin ang ekonomiya natin, hindi sa paglaban. Kasi yung paglaban, yung gera, hindi tayo mananalo dyan. Tayo unang mawawala sa mundo, hindi ang Estados Unidos. Kaya nga in-export nila ang gera eh. Nakakita ka na ba ng gera na nangyayari sa Estados Unidos? Wala. Lahat ng gera all around the world. At pag tiningnan mo, sino ba yung influential person o influential country backing you up? Makikita natin natatalo ang mga globalist leaders sa EU. Sunod-sunod, nag-shift ang politika to the right. Hindi ko sinasabing tama yon, maganda yon, pero dahil nakikita ng mga tao, wala kayong concern sa amin, dito na lang kami, nationalist. Hindi ba dapat tingnan natin ano ba ang nasa national interest ng Pilipino? Sa tingin ko, gutom, politics of the stomach, yan ang number one. Bakit hindi yun ang sagutin? Pagpunta ba sa gera, diversionary na naman itong administrasyon na ito. From day one, diversionary programs ang lino-launch nila. Bakit? Kasi wala kayong mapakita na nagawa. Bakit hindi tayo magtulungan ng may magawa ng tama? And tsaka Prof, itong mga pahayag na ito, itong mga nabulgar na ito, kumbaga nakikita natin, sabi mo nga, hindi pwedeng, hindi kaya na manalo at ito rin sumasang-ayon din doon sa naging pahayag din ng dating intel nga ng Marines, si Scott Ritter, na hindi kailanman tayo mananalo kontra sa China at hindi natin kaibigan itong Estados Unidos dahil walang kaibigan na ipapahamak yung kanyang kaibigan kaugnay nga dito. And meron ding tinatawag din, Prof, na high politics and low politics. Nananalo na ba tayo sa low politics na kailangan na pagtuunan ng pansin itong high politics na ito? Tama ka dyan. Wala sa bokabularyo natin yung low politics, high politics. Kasi basic ang problema natin kagutuman ng taong bayan. I'm sorry to say, yung ayuda is not effective because that is not stable and it is not long-term. Panandalian lamang ang ayuda. Pero nakikita nyo naman kung gaano lapas ng cash. Nagugulat ako doon na maraming nakakagulat dito sa administrasyon na ito na pwede pala yung ganon. Sino ang accountable officer doon? So, wala akong maisip na paraan para
sandali lang, may mga batas tayo. Pero parang yung batas, kung sino nakaupo, siya yung batas. Ganun ang lumalabas. Na nakakalungkot dahil ah, ang laking nawala sa atin nitong 2 years na ito. Hindi naman nag-improve ang ekonomiya. Naka 27 travels ka na. Ilan ang flight ng foreign investment, gano'n na lang. Puros hot money. Walang nagsistay sa atin. Natutuwa ako na nailabas na ng NEDA yung pinabibilis ang securing the permit para sa investors. Pero kung ikaw, Admar, investor, mag-i-invest ka sa Pilipinas na parating nagwa-warmongering, di ba hindi? Kasi part ng risk yan eh. Ba't ako mag-i-invest sa isang bansa na gusto makipag-away sa China? Ngayon, yun namang mga Pilipinong nasa China, nagtatrabaho at mga investors or factories na nagtayo sa China, hindi natin iniisip yun. Sa Hong Kong, ang daming Pilipino. Sa Macau, ang daming Pilipino. Sa China, nagsisimula ang pagpunta ng mga Pilipino doon. Pero alam mo ba yung kumpanya na tinatawag na Oishi, number 1 brand yan sa China. So ang tanong ko, ititigil natin lahat itong trade? Mapapakain ba tayo ng gera? Hindi nga tayo binabayaran sa EDCA. At ginagamit nila yung dolyar nila para sa pag-improve ng facilities. Mm. So, di ba mali ang priorities? Nakakalungkot dahil nagsimula ng maganda, abay, wala pang 3 months. Di ba? Pinukol na kaagad. So, hindi ko alam kung saan papatungo itong bansa natin. Nakakalungkot.